kahit gobyerno, mas ginugusto na nila na herbal ang ilapit sa mga senior citizen natin. Ano? Kasi ang herbal wala siyang side effect. Tapos ang herbal totoong hindi lang hindi lang pagpigil, hindi lang pagpigil ng sakit. Ultimo, lahat na pagpapalakas ng resistensya, pagre-repair ng mga nasisira. Although ang mga matatanda natin, hindi na sila basta-basta marirepair. Hello guys, update lang ako sa mga vlog na ginagawa ko about sa pagpapalakas ng resistensya. Siyempre, para sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Isang isang share lang tungkol sa nangyayari sa panahon natin ngayon about sa mga senior citizen. Napansin ko lang kasi may parents ako na senior citizen at hindi lang dito dito sa lugar namin. Yung nanay ko senior citizen dito sa lugar namin, tapos yung bianan ko senior citizen din doon sa ibang probinsya. Yung napansin ko lang na ang hakbang ngayon ng gobyerno para sa mga senior citizen ay about sa pagpapalakas ng resistensya, paglaban sa anumang karamdaman na natural na pamamaraan. Alam natin ang about sa senior citizen, pag sinabi senior citizen, may pangangailangan na sa pangkalusugan na usapin. Ang senior citizen nasa edad 60 nag-i-start hanggang sa dulo ng kanilang buhay. Iyon mga kaibigan, ang edad na 60, alam natin na madami na ang pinagdaanan sa kanilang buhay, madami na ang pagsubok, ang problema na dumating sa kanilang buhay, marami na yung pagod na dinanas nila sa laban sa realidad na buhay. Sa pagpapalaki at pagpapaaral lang sa kanilang mga anak, maraming pagsubok ang dumaan sa kanila na ang kabalikat niyan ay mga sakit. Mga sakit. Dahil yun nga, hindi naman ngayon lang sinare ko sa vlog na ginagawa ko ang ganitong kwento na sa makabagong panahon mas malaki yung risk ng paghina o pagkakasakit ng isang tao. Kung mapapansin natin, marami ang nauuso na mga food supplement. Yun nga, hindi naman masama ang paggamit ng food supplement. Daman nga lang talagang napakamahal ng mga food supplement. May mga kwento na akong na-share kung bakit ganun kamahal yung mga food supplement. Kahit nga ako, may mga food supplement na distributor na mga kaibigan ko, mga kamag-anak ko na nag-aaya sa akin para mag-join. Kasi napansin nila na ang ginagamit kong vlog, ang tema ng paggamit ko ng vlog ay about sa kalusugan, nutrition. Yun nga, nagano ako talaga na ipagpatuloy yung advocacy ako sa pagpapalaganap ng tamang nutrition laban sa pang-araw-araw nating realidad na ginagampanan sa ating pamilya. Napansin ko kasi sa mga senior citizen, yung mga proyekto ng gobyerno, nagwe-welcome sila ng mga about nutrition, hindi about gamot. Pwede namang doktor, tapos ang medical mission na ibibigay sa senior citizen. Nangyari na yun sa amin na pagka may project kami, involved yung community involvement. Nag-iipon kami ng mga gamot,
invite kami ng mga doktor, kami ng mga vitamins para ilapit sa community. Ngayon iba yung napapansin ko. Ang ini-invite nila about herbal. Kasi kung ano nga yung, kaya mas tumatatag yung sa isipan ko yung advokasya ko bilang nutritionist, advocate. Bakit? Kasi kahit gobyerno, mas ginugusto na nila na herbal ang ilapit sa mga senior citizen natin. Kasi ang herbal wala siyang side effect. Tapos ang herbal totoong hindi lang pagpigil ng sakit. Ultimo, lahat na pagpapalakas ng resistensya, pagre-repair ng mga nasisira. Although ang mga matatanda natin, hindi na sila basta-basta marirepair yung mga problema, kasi marami sa mga matatanda na malaki yung damage nung at kanilang kalusugan. Marami dyan na matitindi na yung karamdaman. Itong topic ko about senior citizen na napansin ko, kung ang senior citizen na mayroong mas matitinding karamdaman, mas pinipili ngayon ng gobyerno na applyan ng about na natural medicine tulad ng herbal medicine. What if na tayong mga kabataan na wala pang gaanong karamdaman, kasi yung herbal medicine sa totoo lang hindi siya gamot lang. Pwede siyang preventive. Tayo na wala pang karamdaman, ba't hindi natin subukan na ganun yung gamitin natin sa halip na magkape tayo? Bakit hindi natin gamitin na kalimitan kasi sa kape 3-in-1? 3-in-1 yung kape, madalang na sa atin yung nagkakaping barako na linaga. Bakit hindi natin subukan? Ngayon araw na to, kaping barako. Sunod na araw, yung herbal ang natin, oregano, kung ano-ano mga herbal medicine ang gamitin natin, ang ikapin natin sa umaga o kaya sa gabi. Ang kagandahan nito, magke-cleansing siya, magiging vitamins siya. Nandyan kasi yung mga vitamins sa ugat, vitamins sa muscle, vitamins sa mata, vitamins sa utak, lahat ng vitamins na kailangan ng katawan natin nasa mga herbal. Kung yung mga matatanda ay binibigyan ng ganitong mga uri ng herbal sa panahon natin ngayon, na yan ang nagiging project ng ating gobyerno, bakit tayong mga malalakas, sa halip na uminom tayo ng alak sa gabi, bakit hindi na lang uminom tayo ng herbal sa gabi, preventive, para hindi na natin danasin yung maagang pagkakasakit. Hindi ko naman sinasabi na kapag uminom ka nito, kasi kalimitan sa mga pilosopo, kalimitan sa sinasabi nila, hindi na tayo mamamatay kasi puro gulay na lang tayo, puro ano na lang tayo, ganyan-ganyan. Hindi naman, lahat naman tayo mamamatay kahit na gaanong karaming gulay ang kainin at prutas, kahit truck yung kainin mo, mamamatay tayo, lalo na maraming balakid nakalaban sa lansangan, sa area na ginagalawan natin. Ultimo kayo mga gamot na iniinom natin, chemical yan, yung pagkain, maraming chemical, at least may ibang protection. Yun mga idol, kung ang senior citizen ginagamitan ng herbal medicine dahil may sakit, bakit tayo na walang sakit, bakit hindi natin gamitin ang herbal medicine para sa prevention, para hindi natin danasin yung maagang pagkakasakit. Reminder mga idol, mga kaibigan, ang mga hospital laging puno. Hindi lang senior ang makikita nyo dyan. Ultimo mga kabataan at minsan marami pa ang kabataan nang nasa loob ng hospital na may matitinding sakit kumpara sa mga senior citizen. Kasi yung senior citizen, may ilan pa dyan na nakikita ko na sa umaga ang iniinom nila herbal, sa gabi herbal.
at kinasanayan na nila ito noong pang-una, hindi ko nga lang maintindihan bakit hindi ito naipasa ng mga kamag-anak natin matatanda o talaga lang bang matigas ang ulo ng mga kabataang Pilipino ngayon. Bye-bye at God bless you.